Sa video na to, Oh wow. Oh, sobrang satisfying. I'm on a mission to eat some affordable at mga pinakasulit na Japanese food dito sa Tokyo. Samahan niyo akong kumain sa 4 na sikat na Japanese chain restaurants at sabay-sabay natin hatulan kung ito ay sulit, Pero ito pa lang malasa na agad. nakakabusog, This looks immaculate. at higit sa lahat, kung masarap nga bang mga ito. Grabe, ang bigat niya. Ready ka na ba? Tura! Japan, known for its exquisite cuisine na halos laging malapit sa perfection. Some people say, Japanese food is an art. Pero kadalasan, ang kagandahan at kalidad ng pagkain ay may kahalip na presyo. Pero ang tanong, para sa mga lokal na Hapon, yung mga nagtitipid, yung mga wala ganong budget, saan nga pa sila kumakain? Isipin mo, galing trabaho, pagod o marahil overtime. For sure, gutom na gutom sila. At dito sa Japan, kilala ang mga tinatawag ng Japanese chain restaurants na sumasagip sa mga kumakalam na tiyan ng mga lokal dito. Yung tipong may barya ka lang, ilagay mo lang sa vending machine, mamili ka ng pagkain na gusto mo, and after a few minutes, boom, meron ka ng kalidad na Japanese meal. At sa episode na to, samahan niyo akong kumain ng mga sulit na pagkain dito sa Tokyo. Isang magandang gabi dito sa Tokyo, Japan. Pops, for this episode, maghahanap tayo ng mga affordable, cheap na kainan dito sa Tokyo. Actually, yung iba pag sinabi Tokyo, ay mahal dyan. Pops, yung pagkain, medyo pricey dyan. Ngayon, tatry natin maging lokal. Pupunta tayo sa ilan sa mga sikat na kainan na favorite ng mga Japanese locals, pero hindi masisira yung bulsa mo. Ang tanging rule ko lang dito, bawal tayo pumunta ng convenience store, pero naisip ko dahil maraming klase ng fast food, Japanese fast food na nagbebenta ng authentic Japanese food dito, puntahan natin yung ilan sa mga yon at tingnan natin ano order natin. Anyway, huwag na tayo paliligoy-ligoy pa. Simulan na natin ating super cheap or affordable food tour dito sa Tokyo, Japan. Kinintay natin. Tsura! Okay pare, para sa unang super cheap food natin dito sa Tokyo, Japan, nasa likod ko ngayon isa sa mga sikat na fast food chain nila. Welcome to Matsuya. Pops, sobrang dami mo pwede pagpiliin ng authentic Japanese food sa very affordable na halaga. Anyway, it's dinner time, pumasok na tayo. Okay, touch. And then, here's their machine. Okay, ito na ang pinakamahirap. Marami kang pipilian, gyudon bowl, curry rice, iba-iba pa. Punta tayo sa a la carte. Yumeshi, ito iba't ibang gyudon bowls, iba't ibang beef bowls. Ito yung gusto kong orderin. Itong set meal na hamburg steak. Regular rice lang tayo. Tapos, cash. Hi. Arigato. Dito, iba-ibang setup din. So, meron ko tulad nito, parang bar stool type. Kung saan dito mismo niluluto yung actually, hindi nga linuluto, luto na. Dito lang ina-assemble yung order mo. Sikat sila sa gyudon bowl nila, pero natikman ko na dati. Sabi nila, masarap din yung hamburg steak daw dito. Anyway, hintayin natin. Usually, napapansin ko, rini-reheat lang yung ibang ulam. Katulad nung sa akin, rini-heat lang yung burger ko. Tapos doon may linuluto, parang grilled pork. Then boom, ayan na. Hi, arigato. Boom, heto na yung ating pagkain. Ito yung hamburg steak natin with egg. Meron tayo ditong miso soup. Meron tayo ditong salad. Di ko alam ng klaseng salad to. Okay, Pops. Itong set na to, halos 300 pesos lang to. Masasabi mo kung sa Pilipinas, uy, Pops, di naman cheap yan eh. Pero dito, hindi lang naman yung presyo yung titignan mo kung gaano karami. Isipin mo, balance. Meron ka ng ulam, meron ka ng gulay, meron ka ng sabaw, meron ka pang kanin na pwede mo upgrade na mas malaki gusto mo. So, gawin muna natin dito yung mga sauces natin. May chili powder, soy sauce, may yakiniku sauce. At meron tayo ditong, pwede ko mamili na salad dressing. Ito na lang sa akin. And then, pwede mong ilagay sa salad mo yan. Kahit gaano karami. And then, halu-haluin mo. Then, tikman natin. Cheers!
Ang sarap na sauce. Just very sweet. May konting smokiness. Halatang punong-puno ng sesame. And then tikman natin tong miso soup. Oh yeah. Bawal ka magkamali. May mga slice din siya ng tofu. The miso flavors just very strong. Sobrang creamy rin niya. Okay, punta na tayo dito. Basagin na natin tong itlog. Oh wow. Oh, sobrang satisfying. Sige, kuha tayo ng isang masarap na kagat. Grabe, para tong anime food. Oh no, that. Cheers. Oh, nice. Sobrang savory. Ang sarap niya, full of flavors. Just a very oniony, thick, rich sauce na parang may konting katamisan at lapot. And then that beef burger, sobrang lambot, sobrang juicy. Samahan mo pa ng extra creaminess, extra protein galing doon sa itlog. Okay, this time, gusto kong lagyan ng chili powder. And then kuha tayo. Lagay natin sa rice natin. Let's get a perfect bite. Pati kanin na lang, sarap, ang lambot. Sobrang daming pwede pagpilian doon, pero hindi ako nagsisisi nitong hamburg steak. Yung order ko. Sarap, kalidad. Tapos pampalis konsensya, para balanse. Mag-salad ka rin. Itong klaseng kainan sa Japan. Sobrang lokal nito. Kasi mga lokal yung kumakain daw. Marami rin mga turistang naiengganyo kasi nga mura nga. Iisa pa ako. Grabe, kahit sauce pa lang nito eh. Sauce pa lang, ulam na. Yung maganda dito eh. I mean, sige, 300 something pesos siya. Pero susulitin ka niya sa laki, serving, pati quality. Hindi nagsasuffer yung quality. Sobrang restaurant style. Sabi nga eh, dito sa Japan kung nagtitipid ka, mo consider Matsuya na isa sa go-to place para kainan. Okay. Last bite tayo. Cheers. That was a feast. Unang pagkain pa lang to. Proceed tayo na next food trip natin. Okay, pare, unang food spot pa lang yon na paboritong affordable food place sa mga Japanese. Next, panigurado, alam nyo to, meron itong mga branches din sa Pilipinas pero dito nag-originate yon. Nakikita ko na ngayon, medyo orange siya. Punta tayo ng Yoshinoya. Okay. Nice. Dito naka-tablet na sila. So may tablet kada lamesa. Boom. Start ordering. Okay, may sukiyaki set sila. May gyudon bowl tayo dito. Ang dami. Ito beef bowl, gyudon bowl. Ito green onion. With green onions and raw egg. Ito may mga nakaset din sila. Grabe, sipin mo, may unagi rin sila dito. Mo magkano yan sa ano? Magkano yan sa mga restaurants dito? Abot ka ng mga 2,000 o 1,500. Dito patak-patak parang 500 pesos lang. Alam mo, gusto ko lang umorder ng classic. Ito yung classic nila. Pero yung gusto ko yung may itlog. Yung medium lang tayo. Less soup. Mo gusto ko i-try itong beef sukiyaki meal nila. Medium lang. Small lang. I think okay na ako doon. May gyudon bowl tayo dito, tsaka sukiyaki set. Send order. Boom, send order. Hi, arigato. What this? I mean, noodles na rin pala siya. This looks insane. Grabe, sukiyaki natin. Grabe, ang dami ko in order. 2 beef bowls. Okay pare, let's dig in. Grabe itong sukiyaki natin. Ang bango. Sobrang bango. Nasa 1.5 yung bill natin. Feel ko roughly mga 600 pesos. Tataas na ng kilay. O paps, medyo mahal yan na. Pero basayan natin syempre, Japanese economy.
At basehan natin yung mga Japanese. Anyway, so itong sukiyaki pala, may noodles na rin siya. Oh, look at this, all of that beef, the generous amount of beef. Sige, alam mo, gusto ko munang tikman as is. Kuha tayo ng beef, tsaka noodles. Cheers! Wow, that broth, sobrang malasa, malinamnam, maumami. And then the noodles natin, there's a chew to it. Masarap sabay ng kanin. And then yung masarap na gawin is kuha ka ng gyudon, sausaw mo dito, sausaw mo sa egg natin. Oh, nice. And then lagay mo sa kanin. And then kuha ka ng generous amount of rice. It became thicker, became richer, and more creamy. Ang laking tulong ng itlog. Pero ito pa lang malasa na agad. Alam, masarap to. Lagyan natin ng konting chili powder. Lagyan ng konting itlog. Oh, load this bite. Actually, alam ba't ko in-order to? Nakita ko may isang lokal dati nung kumain ng Yoshinoya. Ito in-order niya. Tapos, sarap na sarap siya. Hindi ko rin siya masisisi dahil ang sarap nga. Okay, punta tayo sa regular gyudon nila. At yung pinaka-classic na gyudon nila. Tikman-tikman na natin as is. Yun na yun din. Ano, wala sa lang itong bistik Sobrang ma-onion, sobrang matoyo. Pwede natin gawin, i-add na natin tong green onions natin na sobrang dami. Tapos, itong itlog. And then, haluin ko lang. Oh, look at this. This became another dish. Parang siya nag-transform. Chili powder. Ano mo this time, kukutsarain ko na. Nahihirapan na ako Cheers. Wow. Bro, naging creamy na yung kanin. Sobrang kapal. Sarap lang din talaga ng gyudon nila, no? Malinamnam, nakakabusog, hindi nagsasuffer yung quality. And then yung onion leeks, nagbibigay ng extra aroma, extra flavor. And then the gyudon beef, sobrang lambot. Masarap yung gyudon rice ball na yun, pero mas paborito ko pa rin to. Ang linamnam. Sipin mo, may kanin ka, may gulay ka, may karne ka. Dito sa Yoshinoya sa Japan, sobrang dami ring turistang nakain dito kasi ito yung mga masasarap na Japanese food, authentic Japanese food. Pero hindi sasapre yung bulsa mo. Last bite. Para ibang klase yung Yoshinoya. Binusog ako ng protina, binusog ako ng beef, yung sukiyaki na yun, yung gyudon rice bowl na yun. I mean, may Yoshinoya naman sa Pilipinas, pero iba pa rin yung feeling pag kinain mo dito mismo sa Japan. May pupunta tayo next. Ito, paano ba explain? Hindi siya fast food hindi din siya restaurant. Para siya convenience store, pero puro package na ulam or package rice meal or basically bento yung binibenta nila dito. Oh, speaking, ito na. Ayan, pangalan is Kitchen Origin. Isa lang to sa mga sikat na ganito klaseng kainan. May mga iba-ibang brands din ng ganito. Anyway, pasok tayo. Boom. Bubungad sa'yo, di ba? Parang 7-Eleven lang din. So dito, okay. Ito may mga side dishes tayo dito. May karage. No, chicken karage nga. Meron tayo takoyaki. May takoyaki tayo dito. Ito may mga skewers. Karage. Ito, pancake ba to? Donuts. May mga bento boxes tayo dito. May mga katsu. Ito, salmon fillet. May yakisoba rin tayo dito. Yakisoba. At syempre, maraming klase ng onigiri. Kita mo dito, itong bento box na so as low as 749 yen.
May ganito ka na karami. Tapos may kanin pa. Ito, 699. Ang laki na nung katsu mo. Ito, may isda rin tayo dito. Tapos pwede ka rin umorder ata ng mga bagong luto. Galing lang. Pasensya na, hindi na ako kakain dahil busog na ako. Pinakita ko lang sa inyo na may mga ganito klaseng kainan na pwede nyo, for example, siguro mabiyahe kayo ng bus, sasakay kayo ng train na mahaba, siguro magsishinkansen kayo po tayo Osaka. Pwede kayo magdala ng mga ganito. Kaya for example, siguro mga empleyado na magbe-breakfast pa lang, mga empleyado na hindi pa nagla-lunch. Perfect na perfect yung mga ganong package meals. Mabilis silang kainin at Paps, hindi pa natatapos ng food tour na to. May dalawa pa tayong pupuntahan na sikat na affordable or cheap fast food dito sa Japan. Busog na ako ngayong araw. Ituloy natin to kinabukasan. Boom! Pare, another cheap food trip dito sa Tokyo, Japan. Ang lamig. Teka lang. Ang lamig. Okay, game na ako. Nandito tayo sa sikat na Koriki Zoku. Same wavelength sila nung dalawang kinainan natin, pero dito may ibang menu sila na hindi matatagpuan doon. At meron din namang matatagpuan din doon na meron sila dito. Pero sige, heto na yon. Boom! Unang bubungod sa'yo. The cabinet of the anime food. Kita mo, akala mo totoo, pero hindi. Kapag kinain mo to, magkakasakit ka dahil parang gawa lahat to sa glue, plastic at iba't ibang synthetic. Ramen, may katsu tayo dito, katsu soba, may gyudon din sila. Dito may mga katsu doon. Ito tapos parang minamata ko. Tapos, ang gagawin mo, ibibigay mo dito, hay. Yan, pwede ka mamili ng iba't ibang fried food. Anyway, okay na ako doon. Dahil malaki-laki na naman yun, harap tayo ng upuan. Ito tapos parang minamata ko. Lagay mo dito. And then, this looks pretty. Sobrang ganda. Ang laki. So, may parang blanket dito ng cream or cheese. May chicken katsu dito. And then that curry na gravy. Alam ko may mga karne rin yan. May libreng miso soup yan. Tikman muna natin to. Sarap. Ang sarap ng paso na yun. Typical miso na may konting shoyu. And then that green onions na papatulong. Let's dig in sa curry katsu natin. Look at this. Itlog pala siya. Kala ko cheese. Kakaiba lang yung luto. Tapos may extra egg dyan sa gilid na creamy. Sige, gawin ko. Gusto mo tikman yung curry lang. Wala mo ng katsu. This looks immaculate. That curry flavor. Malapot, may coating tanginess, and then ultra rich curry gravy. At lasang-lasa mo rin yung dami ng sibuyas niya. And then that rice drench na nung curry natin. Sobrang lambot. Kung anong gusto mo sa curry, nandito na lahat. Kalimutan ko yung banggitin. Tsaka itlog. Yung papatulong din. Extra protein. Extra creaminess. Lagyan natin yung ating katsu. And then, kuha tayo sa bandang gitna. So nice. Ang ganda ng scoop ko. Oh, nice. Katsu natin. Siyempre, hindi na siya malutong dahil punong-puno siya ng sauce. Sarap. Diyan na kulangan pa ako ng chili. Dagdagan pa natin. Then, kuha tayo dito. Yung maraming sauce. Grabe pare, siksik na siksik. Dito yung ingay pag kumakain. Hindi siya bastos. Bagkus compliment siya na ang sarap ng pagkain mo. Okay, pare, para sa last food trip natin ngayong episode, nandito tayo. Hindi kanya kukunan ng gamit, pero nandito tayo sa Nakaw. Nagets niyo ba yun? Nakaw. Tignan natin kung nanakawin niya ng sarap, o nanakawin niya tayo ng pera, o nanakawan niya tayo ng pera dahil masarap yung pagkain nila. Ang gulo ko dun. Anyway, sige. Okay, pagpasok mo, the typical
fast food ng Japan. And then, here comes the menu. Uy, ito parang masarap. Ito yung bestseller nila. So, simmered chicken siya, tsaka grilled chicken. Ito orderan natin. This looks nice. Kami nakita akong chili oil. Sige, add natin yan. Bam. So, pwede kang mamili if may kasamang udon. Plus 340 yan, tsaka salad. Fried chicken. Tsaka udon. Alam mo na ko curious ako sa fried chicken nila. Order din tayo isa. And then, go to payment. Yun. Meron kang free green tea na malamig. Kaya alam mo dito sa Japan, wag mo mamaliitin yung mga barya. Dahil yung barya maraming magagawa. Pwede mo pambayad ng 7-Eleven. Pwede mo pambayad sa train. Pwede mo pambayad dito sa mga vending machine. Hi! Arigato! Arigato gozaimasu! Boom! Grabe, isa pa tong bongga. Look at this plate. So look at it, all of this creamy egg na parang may soy sauce din siya. And then on the other hand, nakalimutan ko may chicken din yan. Simmered chicken. And then on the other side, we have this very beautiful grilled chicken na may shoyu o soy sauce din. And then may one-piece chicken karage and of course the chili oil. Ito yung itlog na may chicken. Gusto ko simulan muna dito. Oh, look how heavy, how creamy. At sobrang daming itlog tsaka karne ng manok. Cheers, pare. Wow, grabe, ang bigat niya. Pagkadapo pa lang sa dila ko. Alam mo yung kanin, parang naging congee, parang naging sticky lugaw siya. Dahil dun sa sauce, dahil dun sa itlog. And all of the onions na lalasahan ko. And then that very tender na chicken. Next, gusto ko i-try itong chicken karage nila. Masarap kaysa sinexpect ko, ha? Kala ko medyo tipil na fried chicken, pero hindi. Just ultra fatty, peppery, para may 5 spice din siya. And sa labas, you have the crispy outer layer. Okay, tapos tayo dito sa yin. Punta naman tayo ng yang. Ito yung grilled chicken natin. So, tikman siya na wala pang itlog. This just reminds me of teriyaki. May konting smokiness flavor, yung sesame seeds sa mo, and then sweet, tanging soy sauce nandun. Chili powder goes in. Wala nang effect yung ganyan chili, kaya nagpadagdag pa tayo ng extra chili. Wow, and ayaw bumuhos nung buo-buo na chili garlic. And then haluin natin bahagya. Kuha ko ng konting grilled chicken, kuha ng egg, yung simmered chicken natin na punong-puno ng itlog. Oh, look at this. Ang ganda ng kulay. Oh, in fairness, di ganong manghang, ha? Garlic lang ata yun, walang chili. Wow, yabang. And it gives extra crunch, extra flavor. Hindi ka naman sobrang gutom. Pwede na pang 2 tao to. Itong karage natin, nagay na rin natin dito. Tapos yung chili garlic nila, hindi ko alam bakit chili garlic tawag, pero hindi naman manghang. Then, ibabad natin yung karage natin. Kuha tayo ng isang masayang kagat. Lilipad na ako dito, puro manok in order ko. Grilled chicken, simmered chicken, tapos chicken karage. Tsaka dito sa Japan kasi, very strict sila sa pagkain. Kahit ngayon mga schools, lalo na itong mga restaurants, mga food establishments, meron talaga silang mga quality na sinusunod. May mga nag-i-inspect, may nagka-quality control ng ingredients na ginagamit. Bawal yung sobrang maalat, bawal yung sobrang ganito, bawal yung chemical na ganito. As much as possible, organic lahat ng ingredients. Pare, tapos na natin gawin ang fast food tour or cheap food tour dito sa Tokyo, Japan. 4 na amazing na kainan, 4 na paborito ng mga Japanese locals. Halos same wavelength sila eh. Sipin mo, naka-vending machine, same price length. Yung iba medyo parehas yung menu. Kung meron mang pagkakaiba, siguro mga 40 to 50%. Pero iisa lang yung pinaka-synonymous sila. Lahat sila masarap. Lahat maganda yung serving, lahat quality. Hindi nagsasuffer yung quality kahit ganun yung presyo. Pero kung papapili noon isang dish sa lahat ng kinain natin ngayon, ang masasabi ko ay, ang hirap pero sige, sa Torikizoku, yung sobrang eggy na katsu curry. Top of mind, yun lang. Pero lahat sila pwede yung subukan pa nag-Japan kayo. Hindi lang sa Tokyo available to.
Kada probinsya, kahit sa Osaka, Fukuoka, panigurado lahat ng 4 na branches ay meron sila. Kaya huwag kayong magugulat na hindi lang lokal yung mga kumakain dito pero maging mga turista dahil somehow nakakatipid sila at busog na busog sila. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Tokyo, Japan. Nagsasabing stay safe, good night, and goodbye. Bang! Oh, bang! 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 Uy! Nahulog. Buti ka na mahulog tuloy. Are you okay? Nasa loob ko cellphone ko.